Panahon na upang itaas mo ang iyong ilaw upang makita ito ng iba. Ang pinakamahalagang paraan upang magawa mo ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo at pagtanggi sa mga kasinungalingan ng dyablo, ng pagkondena at kahihiyan. Pinapaalala sa iyo ang iyong nakaraan at inaakusahan ka na hindi ka perpekto. Kailangang talikuran mo ang dyablo ng lubusan. Sabihin mo, lumayo ka sa akin, Satanas. Tumahimik ka, dyablo. Kailangan kong magliwanag para kay Jesus. Sapagkat ito ang ginagawa ng kaaway sa bawat mananampalataya. Ginugulo niya ang iyong isipan, nagpapanggap na Diyos sa pamamagitan ng mga tinig ng pagkondena, mga tinig na tumutulig sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo, mga tinig na nagsasabing hindi ka sapat, may mali sa iyo at ikinukumpara ka sa iba. Pinapaalalahanan ng iyong nakaraan. Layunin ng dyablo na panghinaan ka upang mapuno ka ng kaisipan na hindi ka karapat-dapat, na hindi ka sapat, iniisip mo na hindi ka mabuting Kristiyano, iniisip mong kinokondena ka ng Diyos at nabigo mo siya. At habang nangyayari ito, hinahayaan mo ang kaaway na tulakin ka pababa. Kaya nga sinasabi ko, sabihan mo ang dyablo na tumahimik. Tigilan mo na ang pagiging espiritual na mangmang at magising ka sa mga panlilinlang ng kaaway at tanggapin mo ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Ikaw ay sapat, ikaw ay nilikhang perpekto. May dakilang plano ang Diyos para sa iyong buhay. Nais kanyang gamitin kung sino ka ngayon. Kaya kung nais mong ilagay ang iyong ilaw sa ibabaw ng burol, kailangan mong tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, lumago sa espiritual, at huwag nang makinig sa dyablo. Dapat mong makita na may mahalaga kang tungkulin. Ang magliwanag ngayon, higit kailanman, dahil sa propetikong ginagawa ng Diyos sa panahong ito. Inaasahan ka niya, maraming nawawala, inaapi, at may sakit na mga tao ang inihanda ng Diyos na abutin sa pamamagitan mo upang madala sila sa Kanya.